Palagi kong alam na itinuturing akong ATM machine ng aking pamilya, pero hindi ko inakalang darating ang araw na isasako na nila ang lahat sa akin. Ang pangalan ko ay Maria at ako na ang laging responsible one sa aming pamilya simula pa noong bata pa ako. Habang ang aking nakababatang kapatid na si Sofia ay nagpapaganda at nagpo-post sa Instagram, ako naman ay nagtatrabaho ng 60 oras kada linggo sa international finance, nagpapadala ng pera pauwi at sinisigurong ang buhay ng lahat ay perpekto. Nakatanggap ako ng tawag isang Martes ng umaga sa Singapore kung saan ako nakadestino sa loob ng 8 buwan. Sinusuri ko ang mga quarterly reports nang biglang nagtunog ang laptop ko, tawag mula sa bahay. Lumitaw ang mukha ni nanay sa screen, halos maningning sa sobrang tuwa. Maria, oh anak, mayroon kaming napakagandang balita. Napasandal ako sa aking upuan, may kutob na agad akong may problema. Alam ko ang tono ni nanay. Kadalasan, iyon ang gamit niya kapag may gusto siya o kapag may ginawa siyang hindi ko magugustuhan. Ano po iyon, nanay? Alam mo naman na si Sofia ay nagpaplano ng kanyang kasal kay Xavier, di ba? Yung kasal na mas mahal pa sa maraming bahay. Agad akong sumabat. Bahagyang nawala ang ngiti ni nanay. Ito na ang pagkakataon ng buhay niya, Maria. At dahil diyan, nahanap na namin ang perpektong solusyon para sa gastusin. Parang bumigat ang tibinagong bersyon ng script. Lagi kong alam na itinuturing ako ng aking pamilya na parang isang bangko na may mga paa. Ngunit hindi ko akalain na talagang babalatan nila ako ng husto. Ako si Maria at palagi akong ang may responsibilidad sa pamilya hanggat sa aking alaala. Habang ang aking nakababatang kapatid na si Sofia ay nagpapaganda ng kuko at nag-a-upload ng mga kwento sa Instagram, ako naman ay nagtatrabaho ng 60 oras kada linggo sa internasyonal na pananalapi, nagpapadala ng pera sa bahay at sinisigurong perpekto ang buhay ng lahat. Dumating ang tawag isang umaga ng Martes sa Singapore kung saan ako naka-assign sa nakalipas na 8 buwan. Ina-review ko ang mga quarterly report nang biglang nag-ring ang aking laptop na may papasok na video call mula sa amin. Ang mukha ni nanay ay napuno sa screen, halos nagniningning sa pananabik. Maria, oh anak, mayroon kaming pinakamagandang balita. Napasandal ako sa aking upuan na may kutob na sa akin na may problema. Si nanay ay gumagamit lamang ng ganitong malambing na tono kapag may gusto siya o may nagawang bagay na alam niyang hindi ko magugustuhan. Ano po ang nangyayari? Well, alam mo ba na si Sofia ay nagpaplano ng kanyang kasal kay Xavier? Ang kasal na nagkakahalaga ng higit pa sa karamihan ng mga bahay. Pagputol ko. Bahagyang nag-iba ang ngiti ni nanay sa loob ng kalahating segundo. Ito ay isang kaganapan na isang beses lamang sa buhay, Maria. Gayunpaman, nahanap na namin ang perpektong solusyon para sa isyu sa pagpopondo. Bumigat ang aking sikmura. Anong klaseng solusyon? Ang mukha ni tatay ay lumitaw sa tabi ni nanay na may nakangiting ekspresyon na palagi niyang ginagamit kapag nagbabalita ng masamang balita na parang isang regalo. Ibenta namin ang iyong apartment. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang pisikal na hampas. Pinagbili niyo po? Ang downtown condo. Masiglang sabi ni nanay. Nakakuha kami ng napakagandang presyo para dito. Higit pa sa sapat upang masakop ang mga gastos sa kasal ni Sofia at may sobra pa. Tinitigan ko ang screen. Ang aking isipan ay nagwawala. Iyon ang apartment ko. Nakalagyan ko. Anong klaseng solusyon po? Lumabas naman ang mukha ni tatay, dala ang biro niyang ngiti tuwing maghahatid ng masamang balita na parang isang regalo. Binenta namin ang apartment mo. Para akong nabugbog nang marinig ko iyon. Ano pong sabi niyo? Yung kondo mo sa downtown, Maria, sabi ni nanay, na parang wala lang. Nakuha namin ang magandang presyo, mas higit pa sa kailangan para sa kasal ni Sofia. Napatingin ako sa screen, tuliro ang isip ko. Pero iyon po ang apartment ko. Ako po ay ang pangalan ko sa titulo. Well, sa teknikal na paraan, oo, ngunit pinamahalaan namin ito habang wala ka, sabi ni tatay. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na ito ay perpektong makatwiran.
At dahil hindi mo naman ginagamit, at hindi ko rin naman ito ginagamit dahil nagtatrabaho ako sa ibang bansa para bayaran ang pamumuhay ng iba. Biglang lumitaw ang mukha ni Sofia sa frame, tinulak ang aming mga magulang. Siya ay nagniningning, halos naguusok sa pananabik. Maria, hindi ba't perpekto? Ngayon ay maaari na akong magkaroon ng kasal ng aking mga pangarap sa Grandview Estate. 300 na bisita, live orchestra, mga bulaklak na imported, lahat ng lagi kong inaasam. Itinaboy ni Sofia ang aking mga salita gamit ang kanyang kamay. Maaari ka namang bumili ng isa pang apartment pagbalik mo. Bukod pa riyan, hindi ka naman talaga naririto. Kahit papaano, ang pera ay napupunta sa isang bagay na makabuluhan. Makabuluhan? Ulit ko ang mga salita ng dahan-dahan, tinikman ang kapaitan nito. Ang kasal ay sa loob lamang ng 6 na linggo, nanay, dagdag ni nanay. Nakadeposito na kami para sa lahat. Ang venue, ang caterer, ang damit ni Sofia. Ito ay magiging ganap na mahiwaga. Tinitigan ko ang kanilang mga mukha sa screen, si nanay ay nagniningning sa pagmamalaki, si tatay ay tumatango na parang nag-anunsyo lang ng promotion, at si Sofia ay nagniningning sa pagbibigay kasiyahan sa sarili. Wala kahit isa sa kanila ang nagpakita kahit bahagyang ang nakapangalan doon. Oo naman, teknikal na ganun nga, pero kami naman ang namamahala nito habang wala ka, sabi ni tatay na parang napaka-normal lang ng ginawa nila. At dahil hindi mo naman ginagamit, kasi nga nagtatrabaho ako sa ibang bansa para sa inyong lahat. Biglang lumitaw ang mukha ni Sofia, tinulak ang mga magulang ko. Maningning siya at halatang tuwang-tuwa. Maria, di ba ang ganda? Ngayon, magkakaroon na ako ng kasal ng buhay ko sa Grandview Estate. 300 bisita, live band, mga bulaklak mula sa ibang bansa, lahat ng gusto ko. Pabaliwala niyang sabi, gamit ang pera mula sa pagbebenta ng bahay ko. Pwede ka pagsisisi o pag-aalala sa kanilang ginawa sa akin. Paano niyo po nagawang ibenta ang ari-arian na nakapangalan sa akin? Bahagyang huminga si tatay. Well, pinamahalaan namin ang ilang mga papeles. Alam mo naman kung paano gumagana ang mga bagay na ito. Pamilya na tumutulong sa pamilya. Pinagkunwari niyo ang pirma ko. Iyan ay isang napakabastos na paraan para sabihin iyan, sabi ni nanay. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng tono ng nasasaktan na ginagamit niya kapag may tumatawag sa kanyang pag-uugali. Tayo ay pamilya. Inuunahan natin ang isa't isa sa pamamagitan ng pandaraya. Si Sofia ay nagpagulong-gulong ng kanyang mga mata. Diyos ko, Maria, sobra ka naman maging drama. Hindi naman sa hindi mo kayang bumili ng ibang apartment, kumikita ka ng malaki. Pera na ipinapadala ko pa uwi para mapanatiling namang bumili ulit ng apartment pag uwi mo. Tsaka, hindi ka naman talaga nandito. Mas mahalaga naman ito para sa isang espesyal na araw ko. Espesyal na araw? Ulit ko, na parang lasang pait ang salita. 6 na linggo na lang ang kasal, nanay, sabi pa ni nanay. Nakapagdepelo na kami ng mga bayarin. Yung venue, ang caterer, pati ang damit ni Sofia. Siguradong magiging napakaganda. Tiningnan ko ang kanilang mga mukha sa screen. Si nanay ay puno ng pagmamalaki. Si tatay ay tumatango na parang bagong taong promoted. At si Sofia naman ay kumikinang sa sarili niyang kasiyahan. Walang kahit isang bakas ng pagsisisi o pag-aalala sa kanilang mga mata sa ginawa nila sa akin. Paano nga po pala ninyo nagawang ibenta ang property na nakapangalan sa akin? Mahinang nagkuhol si tatay. Yung mga papeles, kami na ang bahala. Alam mo naman, pamilya tayo, nagtutulungan. Ginamit niyo po ang pirma ko? Ang pangit naman ng pagkakasabi mo niyan, sabi ni nanay, ang boses niya ay nagbago sa tono ng nasasaktan kapag pinupuna ang kanyang mga kilos. Pamilya tayo, nagtutulungan tayo. Naku, Maria, OA ka na naman, sabi ni Sofia. Kaya mo namang bumili ulit, di ba? Malaki naman ang sahod mo. Yung sahod na pinapadala ko para buhayin ang pamilyang ito. At kami nagnakalutang ang buhay ng pamilyang ito. At kami ay nagpapasalamat, sabi ni tatay. Ito ay isang beses lang para sa espesyal na araw ni Sofia. Tinitigan ko sila. Ang mga taong may kapareho ng aking DNA, ngunit parang mga estranghero. Ang apartment ay hindi lamang isang ari-arian para sa akin. Ito ay ang aking santuwaryo,
Ang aking patunay na nagawa ko ang isang bagay sa aking sarili. Ang aking pagtakas mula sa nakakasakal na dinamika ng pamilyang ito. At ibinenta nila ito na parang ginamit na sasakyan. Maria. Ang boses ni nanay ay maingat. Sige na, magsabi ka na. Hindi ka ba masaya para sa iyong kapatid? Pinilit kong ipasok ang aking ekspresyon sa neutral na teritoryo. Maraming taon ng corporate negotiation ang nagturo sa akin na itago ang aking mga emosyon. Binabati kita, Sofia. Sigurado akong magiging maganda ang kasal. Niyakap ni Sofia ang kanyang mga kamay. Alam kong maiintindihan mo. Ikaw ang pinakamagandang ate. Kailangan ko nang umalis, sabi ko. Ang aking daliri ay nasa hover sa disconnect button. May mga trabahong kailangan gawin. Siyempre, anak, sabi ni nanay. Mahal ka namin. Tinapos ko ang tawag at umupo sa katahimikan ng akpapasalamat diyan, sabi ni tatay. Isang beses lang ito para sa espesyal na araw ni Sofia. Tinitigan ko sila. Mga taong may kaparehong dugo sa akin pero pakiramdam ko'y mga estranghero. Yung apartment, hindi lang ito basta ari-arian para sa akin. Ito ang aking santuwaryo. Ang patunay na mayroon akong naabot sa buhay, ang aking pagtakas mula sa mahigpit na relasyon ng pamilyang ito at binenta nila ito na parang lumang kotse lang. Maria, maingat na sabi ni nanay. Sabihin mo na, hindi ka ba natutuwa para sa kapatid mo? Pinilit kong gawing neutral ang ekspresyon ko. Ang mga tao ng corporate negotiation ay nagturo sa akin na itago ang aking mga emosyon. Congratulations, Sofia. Siging opisina sa Singapore, tinititigan ang aking refleksyon sa itim na screen. Inakala nilang perpekto ang kanilang laro, ang magandang anak na dadalhin ang pagtataksil na ito ng may ngiti at marahil ay magpapadala pa ng regalo sa kasal. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang kanilang nagawa. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa isang contact na hindi ko tinawagan sa loob ng maraming buwan. Tumugon si Attorney Kinley sa pangalawang ring. Maria, may problema ba? At ito ay magiging magulo. Nakikinig ako. Ang pamilya ko ay nagkamali ng pinakamalaki sa kanilang buhay at ipapakita ko sa kanila kung ano talaga ang kayang gawin ng responsabling anak. Ngumiti ako sa unang pagkakataon mula nang matapos ang tawag. Congratulations, Sofia. Pero baka gusto mong tingnan din ang iyong sariling sulat kaagad. Simula sa simula, sabi ni Attorney Kinley, ang kanyang boses ay matalas sa pagtuon. Ano ang ginawa nila? Naglakad ako sa aking hotel room, ang telepono ay nakadikit sa aking tainga. Ibenta nila ang downtown condo ko, pinagkunwari ang pirma ko sa mga dokumento, ginamit ang pera para sa kasal ni Sofia. Jesus Maria, iyan ay direktang pandaraya. Mas maganda pa, pinamahalaan nila ang ari-arian habang ako ay nasa ibang bansa, kaya mayroon silang access sa lahat. Mga susi, mga dokumento, lahat ng bagay. Gaano kalaki ang pinag-uusapan natin? Ang kondo ay nagkakahalaga ng mga $400,000. Marahil ay nakuha nila ang malapit doon o higit pa sa merkado na ito. Bumilis ang paghinga ni Attorney Kinley. Okay, una sa lahat. Mayroon ka bang mga kopya ng orihinal na titulo at turado akong magiging napakaganda ng iyong kasal? Nagpalakpak si Sofia. Alam kong maiintindihan mo. Ang galing mo talagang ate. Kailangan ko nang umalis, sabi ko. Ang daliri ko'y nakatutok sa disconnect button. May mga trabaho pa. Sige na, anak, sabi ni nanay. Mahal ka namin. Pinatay ko ang tawag at naupo sa katahimikan ng aking opisina sa Singapore, nakatingin sa aking refleksyon sa maitim na screen. Akala nila, perpekto ang kanilang plano. Ang magandang anak na tatanggapin na lang ang lahat ng may ngiti at baka magpadala pa ng regalo sa kasal. Hindi nila alam kung ano ang kanilang nagising. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang kontak na matagal ko nang hindi tinatawagan. Atay Kinley, kailangan ko ng tulong, sabi ko. Ang boses ko'y matatag na parang bakal. At magiging magulo ito. Nakikinig ako. Ang pamilya ko ay nagkamali ng pinakamalaking desisyon sa kanilang buhay at ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng anak na may responsibilidad.
Napangiti ako sa unang pagkakataon simula noong natapos ang tawag. Congratulations, Sofia, pero baka gusto mong tingnan din ang iyong mailbox pag-uwi mo. Simulan mo sa simula, sabi ni Attorney Kinley. Ang kanyang boses ay matalas sa pagka-focus. Ano ba talaga ang ginawa nila? Naglalakad ako sa kwarto ng hotel. Telepono ay nakadikit sa aking tainga. Binenta nila ang kondo ko, pinirmahan ang mga dokumento gamit ang peking pirma, at ginamit ang pera para sa kasal ni Sofia. Diyos ko Maria, iyan ay direktang pandaraya mga dokumento ng mortgage? Lahat ay nasa aking secure cloud storage. Natutunan ko noon pa man na huwag pagkatiwalaan ang aking pamilya sa mahahalagang papeles. Matalino, ano pa ang kanilang access? Wala. Hindi bababa sa wala silang alam tungkol dito. Ibig sabihin, natatandaan mo nung nagtayo ako ng isang holding company 3 taon na ang nakalipas, ang Meridian Holdings, iyong ginamit para sa iyong mga investment properties? Oo. Ano ang tungkol dito? Nailipat ko ang pagmamay-ari ng kondo sa Meridian 6 na buwan pagkatapos kong bilhin ito. Iniisip ng aking mga magulang na ibinenta nila ang ari-arian na direkta kong pag-aari, ngunit sa legal na paraan, sila ay nagkasala lamang ng pandaraya laban sa isang korporasyon. Maria, ikaw ay isang magandang paranoid genius, kaya ang pagbebenta ay ganap na walang bisa. Ganap na, ngunit mayroon pa. Kinley, sino sa tingin mo ang nagbabayad ng kanilang mortgage sa loob ng nakalipas na 4 na taon? Hindi, sabihin mo sa akin na hindi. Meridian Holdings ang nagbabayad ng kanilang mga mortgage. Anonymous benefactor, iniisip nila na may isang malayong kamag-anak na gustong tumulong ngunit nananatiling pribado. Gaano kalaki? $2,800 bawat buwan. Dagdag pa, ako ang nagbabayad ng kanilang credit card debt, mga bayarin sa kotse, at kalahati ng mga utang sa kolehiyo ni Sofia. Diyos ko, mas maganda pa nga, minamanage nila ang property habang ako ay nasa abroad kaya may access sila sa lahat. Mga susi, mga papeles, lahat. Gaano kalaki ang pinag-uusapan natin? Napapailing na tinanong ko. Nasa P20 milyon hanggang P25 milyon siguro ang halaga ng kondo. Malamang nakuha nila ang malapit doon, baka mas mataas pa sa presyo ng merkado. Napahuni si Attorney Kinley. Okay, una sa lahat, may kopya ka ba ng orihinal na titulo at mga dokumento ng pautang? L. Maria. Ako ang nagbabayad ng kanilang buong pamumuhay habang naninirahan sa isang studio apartment sa Singapore at kumakain ng ramen sa hapunan halos araw-araw. Oh! At ibinenta nila ang bahay mo para punduhan ang isang kasal. Ito ay isang simula lamang. Mangyaring ipaalam sa akin kung nais mong gumawa pa ng mga pagbabahat iyon ay nasa aking secure cloud storage. Matagal ko nang natutunan na huwag pagkatiwalaan ang pamilya ko pagdating sa mahahalagang papeles. Matalino, ano pa ang mayroon sila? Wala na. Sila mismo ang nag-manage kaya wala na silang ibang access na alam ko. Baka naman, naalala mo noong itinayo ko yung holding company 3 taon na ang nakakaraan, Meridian Holdings? Yung ginamit mo para sa mga investment properties mo? Oo. Ano ang tungkol doon? Nilipat ko ang pagmamay-ari ng kondo sa Meridian 6 buwan pagkatapos kong bilhin ito. Akala ng mga magulang ko, binenta nila ang property na direktang pagmamay-ari ko, pero sa legal na paraan, sila ay gumawa ng pandaraya laban sa isang korporasyon. Maria, ikaw na talaga ang pinakamagandang paranoid genius. So, completely invalid ang sale? Completely, pero meron pa. Umupo ako sa kama, biglang naramdaman ang bigat ng mga sasabihin ko. Kinley, sino sa tingin mo ang nagbabayad ng mortgage ng mga magulang ko sa nakalipas na 4 na taon? Humaba ang katahimikan sa linya. Saka hindi, sabihin mo lang na hindi mo ginawa. Meridian Holdings ang nagbabayad ng kanilang mortgage. Sila ay nag-iisip na isang anonymous benefactor, isang malayong kamag-anak na gustong tumulong pero nananatiling pribado. Gaano kalaki? P140,000 hanggang P150,000 bawat buwan. Dagdag pa, binabayaran ko ang kanilang credit card debt, mga bayarin sa kotse, at kalahati ng mga loan sa kolehiyo ni Sofia. Lahat sa pamamagitan ng mga shell account na hindi nila matrace pabalik sa akin. Diyos ko, Maria.
Tumatakbo ka na sa kanilang buong pamumuhay habang nakatira sa isang studio apartment sa Singapore at kumakain ng ramen halos gabi-gabi. Oo. At binenta nila ang bahay mo para punduhan ang isang kasal, isang P20 milyon kasal. Napakatahimik ni Attorney Kinley sandali. Nang magsalita siya ulit, ang kanyang boses ay nagdadala ng panganib na naaalala ko mula sa law school. Ano ang gusto mong gawin ko? Una, maghain ng injunction para ipawalang bisa ang pagbebenta. Ang pandaraya ay nagpapawalang bisa sa buong transaksyon. Tapos na? Ano pa? Makipag-ugnayan sa bangko ng Meridian. Itigil lahat ng pagbabayad sa aking mga magulang kaagad. Mortgage, credit cards, lahat. Maria, iyon ay magti-trigger ng foreclosure proceedings sa loob ng 60 araw. Alam ko, dapat nila itong naisip bago nila ninakaw ang akin. Sige, may iba pa? Hindi ko alam. Wala. Tinitingnan ko ang aking bank records na ipinadala mo sa akin. Ang mga magulang ko ay namumuhay ng higit pa sa kanilang kaya sa loob ng maraming taon. Kung wala ang iyong mga anonymous na pagbabayad, sila ay ganap na mababankrupt. Oo, ang aking mortgage payment ay dapat bayaran sa loob ng 12 araw. Alam ko, Maria. Ano? Mawawalan sila ng lahat. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa screen ng laptop. Nakikita ang isang estranghero na nakatingin sa akin. Isang tao na mas matigas kaysa sa dati kong pagkatao. Ninakaw nila ang aking tahanan, Kinley. Nagsagawa sila ng pandaraya. Nilalason nila ako sa loob ng maraming taon habang iniisip nila na karapat-dapat sila. At kapag kailangan ko silang igalang ang nag-iisang bagay na tunay kong pag-aari, ibinenta nila ito ng walang pag-aalinlangan. Alam ko, hindi ko sinasabi na mali ka. Sinisigurado ko lang na nauunawaan mo ang mga kahihinatnan. Naintindihan ko ng perpekto. Ang telepono ko ay tumunog ulit. Sa pagkakataong ito ay si Sasha. Sagutin mo, sabi ni Attorney Kinley. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Tinanggihan ko ang tawag at naghintay ng voicemail. Ang boses ni Sasha ay matinis sa takot. Maria, anong pakulo to? Nagpapanik na si Destiny, nagbabanta ng mag-cancel ang venue, at kakaiba ang kilos ng nanay at tatay ko. Kailangan mong ayusin to ngayon din. Ang kasal ko ay sa loob ng 5 linggo, at hindi ko hahayaang sirain mo ito sa kahit anong drama na ginagawa mo. Tawagan mo ako. Kahit anong drama na ginagawa mo, sabi ni Ate Quern Kinley. Hindi ka panipaniwala. Iniisip pa rin niya na ito ay kasalanan niya sa isang paraan. Ano ang susunod mong hakbang? Binuksan ko ang isang bagong dokumento sa laptop ko at nagsimulang mag-type. Naghahanda ako ng maliit na care package para sa pamilya ko. Bank records, payment histories, legal documents, lahat ng kailangan nila para maintindihan kung gaano kalalim ang kanilang pagkakabaon. Kailan mo ipapadala? Bukas, pagkatapos mismo ng bridal fitting ni Sofia na makancel. Ang telepono ko ay nag-flash ng isa pang tawag mula kay tatay, pagkatapos nanay, pagkatapos Sasha ulit. Pinatay ko ang ringago o magdagdag ng karagdagang detalye. Handa akong tumulong. Kaagad. Ang venue ay umaatras. Mukhang ganoon nga. At kung kilala ko si Sofia, malamang ay nag-post na siya tungkol sa kasal na ito sa social media. Ang kahihiyan lamang ay papatay sa kanya. Maria, ang nanay at tatay ko ay tumatawag sa akin dito. Huwag mong sagutin. Ayoko na. Pero tinanggihan ko na. Pero nag-iwan sila ng voicemail. Patugtugin mo? Attorney Kinley inon ang kanyang telepono. Ang boses ni nanay ay narinig. Mataas ang tono at puno ng takot. Kinley, ito si Ava, ang nanay ni Maria. Alam kong malapit kayo ni Maria at mayroon kaming kaunting pagkalito sa aming bangko. Maaari mo bang tanungin si Maria na tawagan kami? May kinalaman ito sa pagbebenta ng apartment at tila may legal na problema. Kailangan talaga naming makausap siya. Legal na problema? Ulit ko. Ang cute! Nagsisimula na silang makaintindi. Ang telepono ko ay nag-ring na may text mula kay Sofia. Maria, bakit hindi mo sinasagot si tatay? Ito ang kasal ko. Ipinakita ko ang screen kay Ate Kinley. Hindi pa rin niya naiintindihan ang sarili niya. Siyempre ganun talaga siya. Malamang sinasabi niyang OA ako
at mahirap kausapin. Nabanggit ba ni Sofia na sinusuportahan ko ang aking mga magulang sa pinansyal? Hindi kailanman. Palagi siyang nagsasabi kung gaano ka ka-selfish na kumikita ka ng malaki pero hindi mo ito ibinabahagi sa pamilya. Sabi niya naiinggit ka sa relasyon niya sa iyong mga magulang. Wala siyang ideya na binabayaran ko ang kanilang mga bills. Wala talaga. Maria, sa tingin ko ang iyong kapatid ay talagang may delusion. Nakagawa siya ng ganitong kwento kung saan siya ang perpektong anak na babae at ikaw ang masamang kapatid na babae na sumisira sa lahat dahil sa pagkainggit. Pagkatapos naming mag-usap, napahuni si Attyre Kinley. Kahit ang lalaking ikakasal ay naintindihan na. Hindi bobo si Xavier. Ang kanyang pamilya ay may lumang pera. Alam nila kung paano makakita ng mga manloloko. Kaya nawala kay Sofia ang kanyang kasal, ang kanyang kasintahan, at malapit nang mawala sa pamilya niya ang kanilang bahay. Huwag kalimutan ang kanyang reputasyon sa social media. Maria, nagliliwanag na naman ang telepono mo. Tiningnan ko ang screen. 17 mga hindi nasagot na tawag, 23 hindi nabasang voicemail, at 46 text messages. Nasa full panic mode sila. Sasagutin mo ba sila sa huli? Siguro kapag handa na akong marinig silang nagmamakaawa, ibinaba ko ang aking telepono at ngumiti. Hayaan silang pag-isipan ang kanilang ginawa ng matagal. Nagkaroon sila ng mga taon para tratuhin ako na parang pamilya sa halip na isang bangko. Ngayon, matututunan nila kung ano ang buhay nang wala ako. Maria, oo, paalalahanan mo akong huwag na huwag kang kakalabanin. Tumawa ako, pero walang halong saya. Masyado ng huli para matutunan nila ang aral na iyan. Ang injunction ay nagkabisa noong 3:47 ng hapon sa oras nila. Alam ko dahil tumawag si Attyre Kinley sa akin sa sandaling iyon na i-freeze ng bangko ang mga account. Tapos na, sinabi niya na lahat ng pera mula sa pagbebenta ng apartment na iyon ay naka-freeze upang hintayin ang investigasyon sa Pandaraya. Gaano katagal bago nila malaman? Marahil kapag sinubukan nilang gawin ang susunod na pagbabayad, marahil ilang oras. Ang telepono ko ay naging notification explosion. Ang pamilya group chat ay nagwawala. Tatays, anong nangyayari sa mga account natin? Nanay, sinasabi ng bangko na may legal hold sa pera natin. Sofia, ano ang ibig sabihin nito? Tatay, tinatawige, ipagpatuloy natin. Maria. Agan ko si Maria ngayon. Kinuha ko ang screenshot ng kaguluhan at ipinadala kay Attyre Kinley. Mas maaga pa sa inaasahan nilang malaman. Ang tawag ni tatay ay dumating. Ang pamilya ko ay nagkamali ng pinakamalaking desisyon sa kanilang buhay. At ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng anak na may responsibilidad. Napangiti ako agad. Tinanggihan ko ito at pinakinggan ang voicemail sa speaker. Maria, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero kailangan mong tawagan ako pabalik ngayon din. Na-freeze ng bangko ang mga account natin at nag-uusap sila tungkol sa mga investigasyon sa Pandaraya. Hindi na ito nakakatawa. Laro? Attyre Kinley nagtaas ng kilay. Iniis sa unang pagkakataon mula nang matapos ang tawag. Congratulations, Sofia. Pero baka gusto mong tingnan din ang iyong mailbox pag uwi mo. Simulan mo sa simula. Sabi ni Atty. Ipinyang ito ay isang laro. Tignan mo pa ito. Kinuha ko ang aking email at nakita ang mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Mula kay Jet sa Grandview Estate. Kagalang-galang na Ginoong Gil, sinubukan naming iproseso ang deposito ng venue ng maraming beses, ngunit lahat ng pagbabayad ay tinanggihan. Ayon sa aming kontrata, kay Kinley, ang kanyang boses ay matalas sa pagka-focus. Ano ba talaga ang ginawa nila? Naglakad ako sa kwarto ng hotel, telepono ay nakadikit sa aking tainga. Ailangan namin ng buong bayad sa loob ng 48 oras, kung hindi, kailangan naming ibigay ang iyong petsa sa ibang mga kliyente. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kaagad. Ang venue ay umaatras. Mukhang ganun nga. At kung kilala ko si Sofia, malamang ay nag-post na siya tungkol sa kasal na ito sa social media. Ang kahihiyan lamang ay binenta nila ang kondo ko, pinirmahan ang mga dokumento gamit ang peking pirma, at ginamit ang pera para sa kasal ni Sofia.
Diyos ko, Maria, iyan ay direktang pandatay sa kanya. Maria, ang nanay at tatay ko ay tumatawag sa akin dito. Huwag mong sagutin. Ayoko na, pero tinanggihan ko na, pero nag-iwan sila ng voicemail. Patugtugin mo. Atay Kinley in-on ang kanyang telepono. Ang boses ni nanay ay narinig, mataas ang tono at puno ng takot. Kinley, ito si Ava, ang araya. Mas maganda pa, minamanage nila ang property habang ako ay nasa abroad, kaya mayroon silang access sa lahat. Mga susi, mga papeles, lahat. Ano pa ang mayroon sila nanay ni Maria? Alam kong malapit kayo ni Maria at mayroon kaming kaunting pagkalito sa aming bangko. Maaari mo bang tanungin si Maria na tawagan kami? May kinalaman ito sa pagbebenta ng apartment at tila may legal na problema. Kailangan talaga naming makausap siya. Legal na problema? Ulit ko, ang cute, nagsisimula na silang makaintindi. Ang telepono ko ay? Natigilan ako sa paglalakad. Ito ang bahaging kinatatakutan kong sabihin. Wala na. Hindi bababa sa wala silang alam tungkol dito. Ibig sabihin, naalala mo noong nagring na may text mula kay Sofia. Maria, bakit hindi mo sinasagot si tatay? Ito ang kasal ko. Ipinakita ko ang screen kay Attorney Kinley. Hindi pa rin niya naiintindihan ang sarili niya. Siyempre, ganun talaga siya. Malamang sinasabi niyang OA ako at mahirap kausapin. Nabanggit ba ni Sofia na sinusuportahan ko itinayo ko ang isang holding company 3 taon na ang nakalipas, ang Meridian Holdings? Yung ginamit mo para sa mga investment properties mo? Oo. Ano ang tungkol dito? Nailipat ko ang aking mga magulang sa pinansyal? Hindi kailanman. Palagi siyang nagsasabi kung gaano ka ka-selfish na kumikita ka ng malaki pero hindi mo ito ibinabahagi sa pamilya. Sabi niya naiinggit ka sa relasyon niya sa iyong mga magulang. Wala siyang ideya na binabayaran ko ang kanilang mga bills. Wala talaga. Maria, sa tingin ko ang pagmamay-ari ng kondo sa Meridian 6 na buwan pagkatapos kong bilhin ito. Iniisip ng aking mga magulang na ibinenta nila ang property na direkta kong pag-aari. Ngunit sa legal na para iyong kapatid ay talagang may delusion. Nakagawa siya ng ganitong kwento kung saan siya ang perpektong anak na babae at ikaw ang masamang kapatid na babae na sumisira sa lahat dahil sa pagkainggit. Pagkatapos naming mag-usap, napahuni si Attorney Kinley. Kahit ang lalaking ikakasal ay naintindihan na. Hindi bobo si Xavier. Ang kanyang sila ay gumawa lamang ng pandaraya laban sa isang korporasyon. Maria, ikaw na talaga ang pinakamagaling na paranoid genius. So, completely invalid ang sale? Completely. Ngunit Mayamilya ay may lumang pera. Alam nila kung paano makakita ng mga manloloko. Kaya nawala kay Sofia ang kanyang kasal, ang kanyang kasintahan, at malapit nang mawala sa pamilyaron pa. Umupo ako sa kama. Biglang naramdaman ang bigat ng mga sasabihin ko. Kinley, sino sa tingin mo ang nagbabayad ng mortgage ng aking mga magulang sa nakanya ang kanilang bahay? Huwag kalimutan ang kanyang reputasyon sa social media. Maria, nagliliwanag na naman ang telepono mo. Tiningnan ko ang screen. 17 mga hindi nasagot na tawag, 23 hindi nabasang voicemail, at 46 text messages. Nasa full panic mode sila. Sasagutin mo ba sila sa huli? Siguro kapag handa na akong marinig silang nagmamakaawa, ibinaba ko ang aking telepono at ngumiti. Hayaan silang pag-isipan ang kanilang ginawa ng matagal. Nagkaroon sila ng mga taon para alipas na 4 na taon? Humaba ang katahimikan sa linya. Huwag mong sabihin na hindi ikaw. Meridian Holdings ang nagbabayad ng kanilang mga mortgage. Iniisip nila na tratuhin ako na parang pamilya sa halip na isang bangko. Ngayon, matututunan nila kung ano ang buhay nang wala ako. Maria? Oo. Paalalahanan mo akong huwag na humay isang anonymous benefactor, isang malayong kamag-anak na gustong tumulong ngunit nananatiling pribado. Gaano kalaki? P140,000 hanggang P huwag kang kakalabanin. Tumawa ako, pero walang halong saya. Masyado nang huli para matutunan nila ang aral na iyan. Ang injunction ay nagkabisa noong 3:47 ng hapon sa oras nila. Alam ko, dahil tumawag si Attorney Kinley sa akin sa sandaling iyon na i-freeze ng bangko ang mga account.
Tapos na. Sinabi niya na lahat ng pera mula sa 50,000 bawat buwan. Dagdag pa, binabayaran ko ang kanilang credit card debt, mga bayarin sa kotse, at kalahati ng mga loan sa kolehiyo ni Sofia. Lahat sa pagbebenta ng apartment na iyon ay naka-freeze upang hintayin ang investigasyon sa Pandaraya. Gaano katagal bago nila malaman? Marahil kapag sinubukan nilang gawin ang susitan ng mga shell account na hindi nila matrace pabalik sa akin. Diyos ko, Maria, ikaw ang nagpapatakbo ng kanilang buong pamumuhay habang nakatira unod na pagbabayad. Marahil, ilang oras. Ang telepono ko ay naging notification explosion. Ang pamilya group chat ay nagwawala. Tatay, anong nangyayari sa mga account natin sa isang studio apartment sa Singapore at kumakain ng ramen halos gabi-gabi? Oo, at ibinenta nila ang bahay mo para punduhan ng isang kasal na Nanay, sinasabi ng bangko na may legal hold sa pera natin. Sofia, ano ang ibig sabihin nito? Tatay, tinatawagan ko si Maria ngayon. Kinuha ko ang screenshot ng kaguluhan at ipinadala kay Attorney Kinley. Mas maaga pa sa inaasahan nilang malaman. Ang tawag ni tatay ay dumating agad. Tinanggihan ko ito at pinakinggan ang voicemail sa speaker. Maria, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero kailangan mong tawagan ako pabalik ngayon din. Na-freeze ng bangko ang mga account natin at nagkakahalaga ng P20 milyon. Natahimik si Attorney Kinley sandali. Nang magsalita siya ulit, ang kanyang boses ay nagdadala ng panganib na naaalala ko mula uusap sila tungkol sa mga investigasyon sa Pandaraya. Hindi na ito nakakatawa. Laro? Attorney Kinley nagtaas ng kilay. Iniisip niyang ito ay isang angel sa law school. Ano ang gusto mong gawin ko? Una, maghain ng injunction para ipawalang bisa ang pagbebenta. Ang Pandaraya ay nagpapawalang bisa sa buong transaksyonaro. Tignan mo pa ito. Kinuha ko ang aking email at nakita ang mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Mula kay Jet sa Grandview Estate. Kagalang-galang na Ginoong Gil, sinubukan naming iproseso ang deposito ng venue ng maraming beses, ngunit lahat ng pagbabayad ay tinanggihan. Ayon sa aming kontrata, kailangan namin ng Tapos na, ano pa? Makipag-ugnayan sa bangko ng Meridian. Itigil lahat ng pagbabayad sa aking mga magulang kaagad. Mortgage, credit cards, lahat. Mariaong bayad sa loob ng 48 oras. Kung hindi, kailangan naming ibigay ang iyong petsa sa ibang mga kliyente. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kaagad. Ang venue ay umaatras. Mukhang ganun nga. At kung kilala ko si Sofia, malamang ay nag-post na siya tungkol sa kasal na ito sa social media. Ang kahihiyan lamang ay papatay sa kanya. Maria, iyon ay magti-trigger ng foreclosure proceedings sa loob ng 60 araw. Alam ko, dapat nila itong naisip bago nila ninakaw ang akin. Sige, may iba pa? Ang nanay at tatay ko ay tumatawag sa akin dito. Huwag mong sagutin. Ayoko na, pero tinanggihan ko na, pero nag-iwan sila ng voicemail. Patugtugin mo. Attorney Kinley in-on ang kanyang telepono. Ang boses ni nanay ay narinig, mataas ang tono at puno ng takot. Kinley, ito si Ava, ang nanay ni Maria, hindi ko alam. Tinitingnan ko ang aking bank records na ipinadala mo sa akin. Ang aking mga magulang ay namumuhay ng higit pa sa kanilang kaya sa loob ng maraming taon. Kung alam kong malapit kayo ni Maria at mayroon kaming kaunting pagkalito sa aming bangko. Maaari mo bang tanungin si Maria na tawagan kami? May kinalaman ito sa pagbebenta. Wala ang iyong mga anonymous na pagbabayad. Sila ay ganap na mababankrupt. Oo, ang aking mortgage payment ay dapat bayaran sa loob ng 12 araw. Alam ko, Maria, ng apartment at tila may legal na problema. Kailangan talaga naming makausap siya. Legal na problema? Ulit ko. Ang cute. Nagsisimula na silang makaintindi. Ang telepono ko ay nagring na may text mula kay Sofia. Maria, bakit hindi mo sinasagot si tatay? Ito ang kasal ko. Ipinakita ko ang screen kay Attorney Kinley. Hindi pa rin niya naiintin, mawawalan sila ng lahat. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa screen ng laptop. Nakikita ang isang estranghero na nakatingin sa akin.
Isang tao na mas matigas kaysa sa datiihan ng sarili niya. Siyempre, ganun talaga siya. Malamang sinasabi niyang OA ako at mahirap kausapin. Nabanggit ba ni Sofia na sinusuportahan ko ang aking mga magulang sa pinansyal? Hindi kailanman. Palagi siyang nagsasabi kung gaano ka ka-selfish, na kumikita ka ng malaki pero hindi mo ito ibinabahagi sa pamilya kong pagkatao. Ninakaw nila ang aking tahanan, Kinley. Nagsagawa sila ng pandaraya. Nilalason nila ako sa loob ng maraming taon habang iniisip nila na Car. Sabi niya naiinggit ka sa relasyon niya sa iyong mga magulang. Wala siyang ideya na binabayaran ko ang kanilang mga bills. Wala talaga. Maria, sa tingin ko ang iyong kapatid ay talagang may delusion. Nakagawa siya ng ganitong kwento kung saan siya ang perpektong anak na babae at ikaw ang masamang kapatid na babae na sumisira sa lahat tapat dapat sila. At kapag kailangan ko silang igalang ang nag-iisang bagay na tunay kong pag-aari, ibinenta nila ito ng walang pag-aalinlangan. Alam ko, hindi dahil sa pagkainggit. Pagkatapos naming mag-usap, napahuni si Attorney Kinley. Kahit ang lalaking ikakasal ay naintindihan na. Hindi bobo si Xavier. Ang kanyang pamilya ay may lumang pera. Alam nila kung paano makakita ng mga manloloko. Kaya nawala kay Sofia ang kanyang kasal, ang kanyang kasintahan, at malapit nang mawala sa pamilya ko sinasabi na mali ka. Sinisigurado ko lang na nauunawaan mo ang mga kahihinatnan. Naiintindihan ko ng perpekto. Ang telepono ko ay tumunugan niya ang kanilang bahay. Huwag kalimutan ang kanyang reputasyon sa social media. Maria, nagliliwanag na naman ang telepono mo. Tiningnan ko ang screen. 17 mga hindi ulit. Sa pagkakataong ito ay si Sasha. Sagutin mo, sabi ni Atis Kinley. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Tinanggihan ko ang tawag at naghintay ng voicemail na sagot na tawag, 23 hindi nabasang voicemail at 46 text messages. Nasa full panic mode sila. Sasagutin mo ba sila sa huli? Siguro kapag handa na akong marinig silang nagmamakaawa. Ibinaba ko ang aking telepono at ngumiti. Hayaan silang pag-isipan ang kanilang ginawa ng matagal. Nagkaroon sila ng mga taon para tratuhin ako na parang pamilya sa halip na isang bangko. Ngayon, matututunan nila kung ano ang buhay nang wala ako. Maria. Oo. Paalalahanan mo akong huwag na huwag kang kakalabanin. Tumawa ako, pero walang halong saya. Masyado nang huli para matutunan nila ang aral na iyan. Ang injunction ay nagkabisano. Ang boses ni Sasha ay matinis sa takot. Maria, anong pakulo to? Nagpapanik na si Destiny. Nagbabanta ng mag-cancel ang venue. At kakaiba ang kilos ngong 3:47 ng hapon sa oras nila. Alam ko dahil tumawag si Atayan Kinley sa akin sa sandaling iyon na i-freeze ng bangko ang mga account. Tapos na, si nanay at tatay ko. Kailangan mong ayusin to ngayon din. Ang kasal ko ay sa loob ng 5 linggo at hindi ko hahayaang sirain mo ito sa kahit anong drama na ginagawa mo. Abi niya na lahat ng pera mula sa pagbebenta ng apartment na iyon ay naka-freeze upang hintayin ang investigasyon sa pandaraya. Gaano katagal bago nila malaman? Marahil kapag sintawagan mo ako. Kahit anong drama na ginagawa mo, sabi ni Attorney Kinley. Hindi ka panipaniwala. Iniisip pa rin niyang kasalanan mo ito sa isang paraanubukan nilang gawin ang susunod na pagbabayad. Marahil ilang oras. Ang telepono ko ay naging notification explosion. Ang pamilya group chat ay nagwawala. Tatay, ano ang susunod mong hakbang? Binuksan ko ang isang bagong dokumento sa laptop ko at nagsimulang mag-type. Gumagawa ako ng maliit na care package para sa pamilya ko nangyayari sa mga account natin. Nanay, sinasabi ng bangko na may legal hold sa pera natin. Sofia, ano ang ibig sabihin nito? Tatay, tinatawagan ko si Maria ngayon. Kinuha ko ang screenshot ng kaguluhan at ipinadala kay Attorney Kinley. Mas maaga pa sa inaasahan nilang malaman. Ang tawag ni tatay ay dumating agad. Tinanggihan ko ito at pinakinggan ang voicemail sa speaker. Maria, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero kailangan mong tawagan ako pabalik ngayon din. Na-freeze nang. Mga record ng bangko, kasaysayan ng pagbabayad, mga legal na dokumento,
lahat ng kailangan nila para maintindihan kung gaano sila kalalim na nababaon. Kailan mo ipapadala? Bangko ang mga account natin at nag-uusap sila tungkol sa mga investigasyon sa pandaraya. Hindi na ito nakakatawa. Laro? At Tyron Kinley nagtaas ng kilay. Iniis bukas, pagkatapos mismo ng bridal fitting ni Sofia na makancel. Ang telepono ko ay nag-flash ng isa pang tawag mula kay tatay, pagkatapos nanay, pagkatapos Sasha ulit. Pinip niyang ito ay isang laro. Tignan mo pa ito. Kinuha ko ang aking email at nakita ang mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Mula kay Jet sa Grandview Estate. Kagalang-galang na Ginoong Gil, sinubukan naming iproseso ang deposito ng venue ng maraming beses, ngunit lahat ng pagbabayad ay tinanggihan. Ayon sa aming kontrata, kailangan namin ng buong bayad sa loob ng 48 oras. Kung hindi, kailangan naming ibigay ang iyong petsa sa ibang mga kliyente. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kaagad. Atay ko ang ring at pinanood ang mga voicemail na dumarami. I-play mo ang pinakabago, sabi ni Atimer Kinley. Binuksan ko ang pinakabagong mensahe ni Tatang Venue ay umaatras. Mukhang ganun nga. At kung kilala ko si Sofia, malamang ay nag-post na siya tungkol sa kasal na ito sa social media. Ang kahihiyan lamang ay papatay sa kanya. Maria, ang nanay at tatay ko ay tumatawag sa akin dito. Huwag mong sagutin. Ayoko na. Pero tinanggihan ko na, pero nag-iwan sila ng voicemail. Patugtugin mo. Atimer Kinley inon ang kanyang telepono. Ang boses ni nanay ay narinig, mataas ang tono at puno ng takot. Kinley, ito si Ava, angay sa speaker. Ang kanyang boses ay nagiba na. Hoarse, desperado. Maria, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, ngunit kailangan mong tawagan ako kaagad. Ni nanay ni Maria. Alam kong malapit kayo ni Maria at mayroon kaming kaunting pagkalito sa aming bangko. Maaari mo bang tanungin si Maria na tawagan kami? May kinalaman ito sa freeze ng bangko ang aming mga account at pinag-uusapan nila ang mga investigasyon sa pandaraya. Hindi na ito nakakatuwa. Laro? Napaangat ng kilay si Atimer Kinley pagbebenta ng apartment at tila may legal na problema. Kailangan talaga naming makausap siya. Legal na problema? Ulit ko. Ang cute! Nagsisimula na silang makaintindi. Ang telepono ko ay nag-ring na may text mula kay Sofia. Maria, bakit hindi mo sinasagot si tatay? Ito ang kasal ko. Ipinakita ko ang screen kay Ate Kinley. Hindi pa rin niya naiintend. Iniisip niyang ito ay laro. Sandali, mayroon pa. Ang voicemail ni nanay ay kasunod, ang kanyang boses ay nanginginig. Maria, mahal, mangyaring tawaganihan ang sarili niya. Siyempre, ganun talaga siya. Malamang sinasabi niyang OA ako at mahirap kausapin. Nabanggit ba ni Sofia na sinusuportahan ko ang aking mga magulang sa pinansyal? Hindi kailanman. Palagi siyang nagsasabi kung gaano ka ka-selfish, na kumikita ka ng malaki, pero hindi mo ito ibinabahagi sa pamilya? Sabi niya naiinggit ka sa relasyon niya sa iyong mga magulang. Wala siyang ideya na binabayaran ko ang kanilang mga bills? Wala talaga. Maria, sa tingin ko ang mo kami. Nagkaroon ng napakagandang pagkakamali sa bangko. Sinasabi nila na ang pagbebenta ng apartment ay illegal, ngunit iyon ay imposible. Pamilya tayo. Pakiusap, mahal iyong kapatid ay talagang may delusion. Nakagawa siya ng ganitong kwento kung saan siya ang perpektong anak na babae at ikaw ang masamang kapatid na babae na sumisira sa lahat dahil sa pagkainggit. Pagkatapos naming mag-usap, napahuni si Atimer Kinley. Kahit ang lalaking ikakasal ay naintindihan na. Hindi bobo si Xavier. Ang kanyang pamilya ay may lumang pera. Alam nila kung paano makakita ng mga manloloko. Kaya nawala kay Sofia ang kanyang kasal, ang kanyang kasintahan, at malapit nang mawala sa pamilya niya ang kanilang bahay. Huwag kalimutan ang kanyang reputasyon sa social media. Maria, nagliliwanag na naman ang telepono mo. Tiningnan ko ang screen. 17 mga hindinas. Kailangan namin ang iyong tulong. Pagkatapos ay ang boses ni Sasha, puro lason. Maria, sinasabi ko sa iyo, kung ikaw ang nasa likod nito, hindi kita mapapatawad.
Agot na tawag, 23 hindi nabasang voicemail at 46 text messages. Nasa full panic mode sila. Sasagutin mo ba sila sa huli? Siguro, kapag handa na akong marinig silang nagmamakaawa. Ibinaba ko ang aking telepono at ngumiti. Hayaan silang pag-isipan ang kanilang ginawa ng matagal. Nagkaroon sila ng mga taon para ang kasal ko ay nasira. Hindi ako tinitingnan ni Xavier at iniisip ng lahat na kriminal tayo. At iyon si Sasha, sabi ko. Hindi niya pa rin maintindihan. Ang akuhin ako na parang pamilya sa halip na isang bangko. Ngayon, matututunan nila kung ano ang buhay nang wala ako. Maria. Oo. Paalalahanan mo akong huwaging laptop ay nag-ring ng isa pang email. Sa pagkakataong ito ay mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject line ay, impormasyong kailangan mong makita. Kinley, nakakako na huwag kang kakalabanin. Tumawa ako, pero walang halong saya. Masyado nang huli para matutunan nila ang aral na iyan. Ang injunction ay nagkabisa noong 3:47 ng hapon sa oras nila. Alam ko dahil tumawag si Attorney Kinley sa akin sa sandaling iyon na i-freeze ng bangko ang mga account. Tapos na. Sinabi niya na lahat ng pera mula sa pagbebenta ng apartment na iyon ay naka-freeze upang hintayin ang investigasyon sa Pandaraya. Gaano katagal bago nila malaman? Marahil kapag sinubukan nilang gawin ng susya ako ng mga kakaibang email. Mula kanino? Binuksan ko ang mensahe. Isang tao na nagngangalang Amara mula sa bangko. Sinasabi niya na mayroon siyang impormasyon nunod na pagbabayad. Marahil ilang oras. Ang telepono ko ay naging notification explosion. Ang pamilya group chat ay nagwawala. Tatay, anong nangyayari sa mga account natin? Nanay, sinasabi ng bangko na may legal hold sa pera natin. Sofia, ano ang ibig sabihin nito? Tatay, tinatawagan ko si Maria ngayon. Kinuha ko ang screenshot ng kaguluhan at ipinadala kay Attorney Kinley. Mas maaga pa sa inaasahan nilang malaman. Ang tawag ni tatay ay dumating agad. Tinanggihan ko ito at tungkol sa financial situation ng aking mga magulang na kailangan kong makita. Ang loan officer na nakipag-ugnayan sa iyo dati. Oo. Nakikipag-video chat siya kung PW pinakinggan ang voicemail sa speaker. Maria, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero kailangan mong tawagan ako pabalik ngayon din. Na-freeze ng bangko ang mga account natin at nag-uusap sila tungkol sa mga investigasyon sa Pandaraya. Hindi na ito nakakatawa. Laro? Attorney Kinley nagtaas ng kilay. Iniisip niyang ito ay isang laro. Tignan mo pa ito. Kinuha ko ang aking email at nakita ang mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Mula kay Jet sa Grandview Estate. Kagalang-galangede tayo. Gawin mo. Ilagay mo ako sa mute, ngunit panatilihin mo akong nasa linya. Tinawagan ko ang numero ni Amara. Tumugon siya kaagad, mukhang kin na ginoonggil. Sinubukan naming iproseso ang deposito ng venue ng maraming beses, ngunit lahat ng pagbabayad ay tinanggihan. Ayon sa aming kontrata, kailangan namin ng buong bayad sa loob ng 48 oras. Kung hindi, kailangan naming ibigay ang iyong petsa sa ibang mga kliyente. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kaagad. Ang venue ay umaatras. Akabahan. Maria, salamat sa pagtawag. Marahil hindi ko dapat ito ginagawa, ngunit sa tingin ko nararapat mong malaman ang buong lawak ng mga nangyayari. Mukhang ganun nga. At kung kilala ko si Sofia, malamang ay nag-post na siya tungkol sa kasal na ito sa social media. Ang kahihiyan lamang ay papatay sa kanya. Maria, ang nanay at tatay ko ay tumatawag sa akin dito. Huwag mong sagutin. Ayoko na. Pero tinanggihan ko na. Pero nag-iwan sila ng voicemail. Patugtugin mo. At yung ibig mong sabihin? Ang iyong mga magulang ay sinusubukang kumuha ng mga pautang gamit ang iyong pangalan at kredito sa loob ng ilang buwan, kahit bago pa ang pagbeb. Kinley inon ang kanyang telepono. Ang boses ni nanay ay narinig, mataas ang tono at puno ng takot. Kinley, ito si Ava, ang nanay ni Maria. Alam kong malapit kayo ni Maria at mayroon kaming kaunting pagkalito sa aming bangko. Maaari mo bang tanungin si Maria na tawagan kami?
May kinalaman ito sa pagbebenta ng apartment at tenta ng apartment. Iyan ay identity theft. Na-flag namin iyon at tinanggihan ang mga aplikasyon, ngunit patuloy silang sumusubok. Iba't ibang bangko, iba-ila may legal na problema. Kailangan talaga naming makausap siya. Legal na problema, ulit ko. Ang cute, nagsisimula na silang makaintindi. Ang telepono ko ay nag-ring na may text mula kay Sofia. Maria, bakit hindi mo sinasagot si tatay? Ito ang kasal ko. Ipinakita ko ang screen kay Ate John Kinley. Hindi pa rin niya naiintindihan ang sarili niya. Siyempre, ganun talaga siya. Malamang sinasabi niyang OA ako at mahirap kausapin. Nabanggit ba ni Sofia na sinusuportahan ko ang aking mga magulang sa ibang loan officers? Matagal na silang desperado para sa pera. Gaano katagal? Batay sa nakikita ko, sila ay namumuhay mula sa sahod hanggang sahod mula pa pinansyal? Hindi kailanman. Palagi siyang nagsasabi kung gaano ka ka-selfish na kumikita ka ng malaki pero hindi mo ito ibinabahagi sa pamilya. Sabi niya, naiinggit ka sa relasyon niya sa iyong mga magulang. Wala siyang ideya na binabayaran ko ang kanilang mga bills. Wala talaga. Maria, sa tingin ko ang iyong kapatid ay noong 2019. Kung wala ang iyong mga anonymous na pagbabayad, matagal na sana nilang nawala ang bahay. Bumagsak ang aking sikmura. Nagsisinungaling sila tung talagang may delusyon. Nakagawa siya ng ganitong kwento kung saan siya ang perpektong anak na babae at ikaw ang masamang kapatid na babae na sumisira sa lahat dahil sa pagkainggit. Pagkatapos naming mag-usap, napahuni si Atty. Kinley. Kahit ang lalaking ikakasal ay naintindihan na. Hindi bobo si Xavier. Ang kanyang pamilya ay Michael sa lahat. Mayroon pa. Ang iyong kapatid ay nagkakaroon ng credit card debt sa pangalan ng iyong ina. Mga designer na damit, spa treatments, mga gastos sa pagpaplano ng kasal. Pinlumang pera. Alam nila kung paano makakita ng mga manloloko. Kaya nawala kay Sofia ang kanyang kasal, ang kanyang kasintahan, at malapit nang mawala sa pamilya niya ang kanilang bahay. Huwag kalimutan ang kanyang reputasyon sa social media. Maria, nagliliwanag na naman ang telepono mo. Tiningnan ko ang screen. 17 mga hindi nasagot na tawag-uusapan natin ang P3 milyon sa unsecured debt. P3 milyon, at iyon lamang ang nakikita ko mula sa aming bangko. Marahil ay may iba pang mga nagpapaut. 23 hindi nabasang voicemail at 46 text messages. Nasa full panic mode sila. Sasagutin mo ba sila sa huli? Siguro kapag handa na akong marinig silang nagmamakaawa. Ibinaba ko ang aking telepono at ngumiti. Hayaan silang pag-isipan ang kanilang ginawa ng matagal. Nagkaroon sila ng mga taon para tratuhin ako na parang, Amara, bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil sinusubukan nilang isisi sa iyo ang kanilang mga problema sa pananalapi. Naghain sila ng reklamo sa pulisya ang pamilya sa halip na isang bangko. Ngayon, matututunan nila kung ano ang buhay nang wala ako. Maria. Oo. Paalalahanan mo akong huwag na huwag kang kakalabanin. Tumawa ako pero walang halong saya. Masyado nang huli para matutunan nila ang aral na yan. Ang injunction ay nagkabisa noong 3:47 ng hapon, sana nagsasabing pinahihirapan mo sila sa pananalapi at na ang pagbebenta ng apartment ay lehitimo. Ngunit ang investigasyon ng bangko ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Oras nila. Alam ko dahil tumawag si Atty. Kinley sa akin sa sandaling iyon na i-freeze ng bangko ang mga account. Tapos na. Sinabi niya na lahat ng pera mula sa pagbebenta ng apartment na yon ay naka-freeze upang hintayin ang investigasyon sa Pandaraya. Gaano katagal bago nila malaman? Marahil kapag sinubukan nilang gawin ang susunod na pagbabayad, marahil ilang oras. Ang telepono ko ay naging notification explosion. Ang pamilya group chat ay nagwawala. Tatay, anong nangyayari sa mga account natin? Iyan ay nakakabaliw. Alam ko, ngunit desperado sila. At ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Gusto kong malaman mo ang buong larawan, Binanay. Sinasabi ng bangko na may legal hold sa pera natin. Sofia, ano ang ibig sabihin nito? Tatay, tinatawagan ko si Maria ngayon.
Kinuha ko ang screenshot ng kagulago kabumalik sa bayan. Pagkatapos niyang makipag-usap, niluwagan ko si Attorney Kinley. Narinig mo ba lahat yon? Bawat salita, Maria, sinuhan at ipinadala kay Attorney Kinley. Mas maaga pa sa inaasahan nilang malaman. Ang tawag ni tatay ay dumating agad. Tinanggihan ko ito at pinakinggan ang voicemail sa speaker. Maria, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero kailangan mong tawagan ako pabalik ngayon din. Na-freeze ng bangko ang mga account natin at nag-uusap sila tungkol sa mga investigasyon sa Pandaraya. Hindi na ito nakakatawa. Laro? Attorney Kinley nagtaas ng kilay. Iniisip niyang ito ay isang laro. Tisira niya sila mula sa orbit. Pinanira nila ang kanilang sarili noong pinagkunwari nila ang pirma ko. Ang telepono ko ay tumunog ulit. Sa pagkakataong ito ay mula sa isang hindi ignan mo pa ito. Kinuha ko ang aking email at nakita ang mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Mula kay Jet sa Grandview Estate. Kagalang-galang na Ginoong Gil, sinubukan naming iproseso ang deposito ng venue ng maraming beses, ngunit lahat ng pagbabayad ay tinanggihan. Ayon sa aming kontrata, kailangan namin ng buong bayad sa kilalang numero na may lokal na area code. Hello? Ito ba si Maria? Si Detective Rodriguez ito mula sa Fraud Division. Kailangan naming pag-usapan ang mga pinagkunwaring dokumento na may kinalaman sa pagloob ng 48 oras. Kung hindi, kailangan naming ibigay ang iyong petsa sa ibang mga kliyente. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kaagad. Ang venue ay umaatras. Mukhang ganun nga. At kung kilala ko si Sofia, malamang ay nag-post na siya tungkol sa kasal na ito sa social media. Ang kahihiyan lamang ay papatay sa kanya. Maria, ang nanay at tatay ko ay tumatawag sa akin dito. Huwag mong sagutin. Ayoko na. Pero tinanggihan ko na, pero nag-iwan sila ng voicemail. Patugtugin mo at ibibenta ng ari-arian. Gusto naming makausap kapag balik mo sa bansa. Inilagay ko ito sa speaker. Anong klaseng reklamo? Ang iyong mga magulang ay naghain ng report. Kinley inon ang kanyang telepono. Ang boses ni nanay ay narinig. Mataas ang tono at puno ng takot. Kinley, ito si Ava, ang nanay ni Maria. Alam kong malapit kayo ni Maria at mayroon kaming kaunting pagkalito sa aming bangko. Maaari mo bang tanungin si Maria na tawagan kami? May kinalaman ito sa pagbebenta ng apartment at T na nagsasabing inaharas mo sila sa pananalapi at na ang pagbebenta ng apartment ay lehitimo, ngunit ang investigasyon ng bangko ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. May legal na problema. Kailangan talaga naming makausap siya. Legal na problema? Ulit ko. Ang cute, nagsisimula na silang makaintindi. Ang telepono ko ay nagring na may text mula kay Sofia. Maria, bakit hindi mo sinasagot si tatay? Ito ang kasal ko. Ipinakita ko ang screen kay Attorney Kinley. Hindi pa rin niya naiintindihan ang sarili. Ang pagbebenta ay pandaraya. Mayroon akong dokumentasyon na nagpapatunay nito. Gusto naming suriin ang dokumentasyong iyon. Kailan ka babalik sa bayan? Sa susunod na niya. Siyempre, ganun talaga siya. Malamang sinasabi niyang OA ako at mahirap kausapin. Nabanggit ba ni Sofia na sinusuportahan ko ang aking mga magulang sa pinansyal? Hindi kailanman. Palagi siyang nagsasabi kung gaano ka ka-selfish, na kumikita ka ng malaki pero hindi mo ito ibinabahagi sa pamilya. Sabi niya, naiing linggo. Perpekto, makikipag-ugnayan kami. Pagkatapos niyang makipag-usap, napahuni si Attorney Kinley. Talagang tumawag sila sa pulisyagit ka sa relasyon niya sa iyong mga magulang. Wala siyang ideya na binabayaran ko ang kanilang mga bills. Wala talaga. Maria, sa tingin ko ang iyong kapatid ay talagang may delusyon. Nakagawa siya ng ganitong kwento kung saan siya ang perpektong anak na babae at ikaw ang masamang kapatid na babae na sumisira sa lahat dahil sa pagkainggit. Pagkatapos naming mag-usap, napahuni si Attorney Kinley. Kahit ang lalaking ikakasal ay naintindihan na. Hindi bobo si Xavier, ang kanyang pamilya ay may lumang pera. Alam nila kung tungkol sa iyo. Sinisikap nilang baliktarin ang naratibo. Gawin akong kriminal. Hindi iyan gagana. Masyadong malinaw ang ebidensya. Ang telepono ko ay nagpaano makakita ng mga manloloko.
Kaya nawala kay Sofia ang kanyang kasal, ang kanyang kasintahan, at malapit nang mawala sa pamilya niya ang kanilang bahay. Huwag kalimutan ang kanyang reputasyon sa social media. Maria, nagliliwanag na naman ang telepono mo. Tiningnan ko ang screen. 17 mga hindi nasagot na tawag. 23 hindi nabasang voicemail flash ng isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Ito si Sander. Maaari ba tayong mag-usap? May kailangan kang malaman tungkol kay Sofia. Ipinakita ko ang mens at 46 text messages. Nasa full panic mode sila. Sasagutin mo ba sila sa huli? Siguro kapag handa na akong marinig silang nagmamakaawa. Ibinaba ko ang aking telepono at ngumiti. Hayaan silang pag-isipan ang kanilang ginawa ng matagal. Nagkaroon sila ng mga taon para tratuhin ako na parang pamilya sa halipahe kay Atayr Kinley. Sagutin mo, tinawagan ko si Sander. Maria, salamat Diyos. Sinusubukan kitang kontakin. Ano ang nangyayari? Si Sofia ay na isang bangko. Ngayon, matututunan nila kung ano ang buhay nang wala ako. Maria, oo. Paalalahanan mo akong huwag na huwag kang kakalabanin. Tumawa ako pero walang halong saya. Masyado nang huli para matutunan nila ang aral na iyan. Ang injunction ay nagkabisa noong 3:47 ng hapon sa oras nila. Alam ko dahil tumatawag sa aking mga magulang para sila ang magbayad ng kasal. Sinasabi niya sa kanila na ikaw ay mentally unstable at na kailangang pamahalaan ng aming mga pamilyag si Atayr Kinley sa akin sa sandaling iyon na i-freeze ng bangko ang mga account. Tapos na, sinabi niya na lahat ng pera mula sa pagbebenta ng apartment na iyon ay naka-freeze upang hintayin ang investigasyon sa Pandaraya. Gaano katagal bago nila malaman? Marahil, kapag sinubukan nilang gawin ang susunod na pagbabayad. Marahil ilang orasa ang sitwasyon ng magkasama. Sinasabi niya kung ano? Sinasabi niya na nagkaroon ka ng psychotic break at iyon ang dahilan kung bakit mo sinisira ang pamilya. Ghost. Ang telepono ko ay naging notification explosion. Ang pamilya group chat ay nagwawala. Tatay, anong nangyayari sa mga account natin? Nanay, sinasabi ng bangko na may legal hold sa pera natin. Sofia, ano ang ibig sabihin nito? Tatay, tinatawagan ko si Maria ngayon. Kinuha ko ang screenshot ng kaguluhan at ipinadala kayo niyang bigyan siya ng pera ng aking mga magulang at tulungan siyang ipasok ka sa psychiatric evaluation. Hindi ka nagbibiro. Sana nga hindi ako nagbibiro, ang aking Atayr Kinley. Mas maaga pa sa inaasahan nilang malaman. Ang tawag ni tatay ay dumating agad. Tinanggihan ko ito at pinakinggan ang voicemail sa speaker. Maria, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo. Pero kailangan mong tawagan ako pabalik ngayon din. Na-freeze ng bangko ang mga account natin at nag-uusap sila tungkol sa mga investigasyon sa Pandaraya. Hindi na ito nakakatawa. Laro? Atayr Kinley nagtaas ng kilay. Iniisip niyang ito ay isang laro. Tignan mo pa ito. Kinuha ko ang aking email at nakita ang mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Mula kay Jet sa Grandview Estate. Kagalang-galang na Ginoong Gil, sinubukan na mingay ay tumawag sa akin na tumatawa dahil napaka-ridiculous nito. Ngunit Maria, si Sofia ay talagang naniniwala sa naratibong ito. Kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na iproseso ang deposito ng venue ng maraming beses, ngunit lahat ng pagbabayad ay tinanggihan. Ayon sa aming kontrata, kailangan namin ng buong bayad sa loob ng 48 oras kung ang kontrabida at siya ang biktima. Ano ang sinabi ng iyong mga magulang? Sinabi nila sa kanya na tanggalin ang numero ko. Ang pamilya ko ay hindi, kailangan naming ibigay ang iyong petsa sa ibang mga kliyente. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kaagad. Ang venue ay umaatras. Mukhang ganoon nga, at kung kilala ko si Sofia, malamang ay nag-post na siya tungkol sa kasal na ito sa social media. Ang kahihiyan lamang ay papatay sa kanya. Maria, ang nanay at tatay ko ay tumatawag sa akin dito. Huwag mong sagutin. Ayoko na. Pero tinanggihan ko na, pero nag-iwan sila ng voicemail. Patugtugin mo. Atayr Kinley in-on ang kanyang telepono. Ang boses ni nanay ay narinig, mataas ang tono at puno ng takot. Kinley, ito si Ava
ang nanay ni Maria. Alam kong malapit kayo ni Maria at may ugnayan sa mga scammer sa loob ng ilang henerasyon. Alam nila ang mga senyales. Paumanhin na nadamay ka dito. Huwag kang mag-alala. Nagpapasalamat ako naroon kaming kaunting pagkalito sa aming bangko. Maaari mo bang tanungin si Maria na tawagan kami? May kinalaman ito sa pagbebenta ng apartment at tila may legal na problema. Kailangan natuklasan ko kung anong uri ng pamilya ang aking papasukin bago pa huli ang lahat. Sander, maaari ba akong magtanong ng isang bagay? Sige. Nabang talaga naming makausap siya. Legal na problema? Ulit ko. Ang cute. Nagsisimula na silang makaintindi. Ang telepono ko ay nagring na may text mula kay Sofia. Maria, bakit hindi mo sinasagot si tatay? Ito ang kasal ko. Ipinakita ko ang screen kay Ate Kinley. Hindi pa rin niya naiintindihan ang sarili niya. Siyempre, ganun talaga siya. Malamang sinasabi niyang OA ako at mahirap kausapin. Nabanggit ba ni Sofia na sinusuportahan ko ang aking mga magulang sa pinansyal? Hindi kailanman. Palagi siyang nagsasabi kung gaano ka ka-selfish, na kumikita ka ng malaki pero hindi mo ito ibinabahagi sa pamilya. Sabi niya, naiinggit kagit ba ni Sofia na sinusuportahan ko ang aking mga magulang sa pananalapi? Hinding-hindi. Palagi niyang sinasabi kung gaano ka ka-selfish, kung gaano karami ang iyong sa relasyon niya sa iyong mga magulang. Wala siyang ideya na binabayaran ko ang kanilang mga bills. Wala talaga. Maria, sa tingin ko ang iyong kapatid ay talagang may delusyon. Nakagawa siya ng ganitong kwento kung saan siya ang perpektong anak na babae at ikaw ang masamang kapatid na babae na sumisira sa lahat dahil sa pagkainggit. Kinikita, ngunit hindi mo ibinabahagi sa pamilya. Sinabi niya na nagseselos ka sa relasyon mo sa iyong mga magulang. Hindi niya alam na binabayaran ko ang kanilang mga bayarin pagkatapos naming mag-usap na pahuni si Ate Kinley. Kahit ang lalaking ikakasal ay naintindihan na. Hindi bobo si Xavier. Ang kanyang pamilya ay may lumang pera. Alam nila kung paano makakita ng mga manloloko. Kaya nawala kay Sofia ang kanyang kasal, ang kanyang kasintahan, at malapit nang mawala sa pamilya niya ang kanilang bahay. Huwag kalimutan ang kanyang reputasyon sa social media. Maria, nagliliwanag na naman ang telepono mo. Tiningnan ko ang screen. 17 mga hindi nasagot na tawag, 23 hindi nabasang voicemail, at 46 text messages. Nasa full panic mode sila. Sasagutin mo ba sila sa huli? Siguro kapag handa na akong marinig silang nagmamakaawa. Wala. Maria, sa tingin ko ang kapatid mo ay tunay na delusional. Ginawa niyang pantasya na siya ang perpektong anak at ikaw ang masamang kapatid na ibinaba ko ang aking telepono at ngumiti. Hayaan silang pag-isipan ang kanilang ginawa ng matagal. Nagkaroon sila ng mga taon para tratuhin ako na parang pamilya isira sa lahat dahil sa pagkainggit. Pagkatapos naming makipag-usap, napahuni si Ate Kinley. Kahit ang lalaking ikakasal ay nalaman na. Hindi bobo si Xavier, sa halip na isang bangko. Ngayon, matututunan nila kung ano ang buhay nang wala ako. Maria. Oo. Paalalahanan mo akong huwag na huwag kang kakalabanin. Tumawa ako, pero walang halong saya. Masyado nang huli para matutunan nila ang aral na iyan. Ang injunction ay nagkabisa noong 3:47 ng hapon sa oras nila. Alam may pera ang kanyang pamilya. Alam nila kung paano makakita ng mga scammer. Kaya nawala ang kasal ni Sofia, ang kanyang fiancé, at malapit nang mawala ang kanilang bahay. Dahil tumawag si Ate Kinley sa akin sa sandaling iyon na i-freeze ng bangko ang mga account. Tapos na. Sinabi niya na lahat ng pera mula sa pagbebenta ng apartment na yon ay naka-freeze upang hintayin ang investigasyon sa Pandaraya. Gaano katagal bago nila malaman? Marahil kapag sinubukan nilang gawin ang susunod na pagbabayad, huwag kalimutan ang kanyang reputasyon sa social media. Maria, nag-iilaw na naman ang telepono mo. Tiningnan ko ang screen. 17 missed calls, 89 unread voicemail ilang oras. Ang telepono ko ay naging notification explosion. Ang pamilya group chat ay nagwawala. Tatay, anong nangyayari sa mga account natin?
Nanay, sinasabi ng bangko na may legal hold sa pera natin. Sofia, ano ang ibig sabihin nito? Tatay, tinatawagan ko si Maria ngayon. Kinuha ko ang screenshot ng kaguluhan at ipinadala kay Attorney Kinley. Mas maaga pa sa inaasahan nilang malaman. Ang tawag ni tatay ay dumating agad. Tinanggihan ko ito at pinakinggan ang voicemail sa speaker. Maria, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero kailangan mong tawagan ako pabalik ngayon din. Na-freeze ng bangko ang mga account natin at nag-uusap sila tungkol sa mails at 46 text messages. Nasa full panic mode sila. Sasagutin mo ba sa huli? Siguro kapag handa na akong marinig silang nagmamakaawa. Binaba ko ang telepono, mga investigasyon sa pandaraya. Hindi na ito nakakatawa. Laro? Attorney Kinley nagtaas ng kilay. Iniisip niyang ito ay isang laro. Tignan mo pa ito ko at ngumiti. Hayaan mo silang pag-isipan ang kanilang ginawa ng matagal. Mayroon silang mga taon para tratuhin ako na parang pamilya sa halip na isang bang. Kinuha ko ang aking email at nakita ang mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Mula kay Jet sa Grandview Estate. Kagalang-galang na Ginoong Gil, sinubukan naming iproseso ang deposito ng venue ng maraming beses, ngunit lahat ng pagbabayad ay tinanggihan. Ayon sa aming kontrata, kailangan namin ng buong bayad sa loob ng 48 oras. Kung hindi, kailangan naming ibigay ang iyong petsa sa ibang mga kliyente, mangyaring makipag-ugnayan sa amin kaagad. Ang venue ay umaatras, mukhang ganoko. Ngayon, matutunan nila kung ano ang hitsura ng buhay na wala ako. Maria. Oo. Paalalahanan mo akong huwag akong magalit sa iyo. Tumawa ako, ngunit walang sayaon nga. At kung kilala ko si Sofia, malamang ay nag-post na siya tungkol sa kasal na ito sa social media. Ang kahihiyan lamang ay papatay sa kanya. Maria, ang nanay at tatay ko ay tumatawag sa akin dito. Huwag mong sagutin. Ayoko na. Pero tinanggihan ko na, pero nag-iwan sila ng voicemail. Patugtugin mo. Attorney Kinley in-on ang kanyang telepono. Ang boses ni nanay ay narinig, mataas ang tono at puno ng takot. Kinley, ito si Ava, ang nanay ni Maria. Alam kong malapit kayo ni Maria dito. Masyado nang huli para malaman nila ang aral na iyon. Ang injunction ay dumating noong 3:47 ng hapon ang kanilang oras. Alam ko dahil tinawagan ako ni Attorney Kin at mayroon kaming kaunting pagkalito sa aming bangko. Maaari mo bang tanungin si Maria na tawagan kami? May kinalaman ito sa pagbebenta ng apartment at tila may legal na problema. Kailangan talaga naming makausap siya. Legal na problema? Ulit ko. Ang cute, nagsisimula na silang makaintindi. Ang telepono ko ay nag-ring na may text mula Kaylee sa sandaling na freeze ang mga account. Tapos na. Sinabi niya na lahat ng pera mula sa pagbebenta ng apartment na iyon ay naka-freeze habang hinihintay ang investigasyon ng Pan Sofia. Maria, bakit hindi mo sinasagot si tatay? Ito ang kasal ko. Ipinakita ko ang screen kay Ate Kinley. Hindi pa rin niya naiintindihan ang sarili niya. Siyempre, ganoon talaga siya. Malamang sinasabi niyang OA ako at mahirap kausapin. Nabanggit ba ni Sofia na sinusuportahan ko ang aking mga magulang sa pinansyal? Hindi kailanman. Palagi siyang nagsasabi kung gaano ka ka-selfish na kumikita ka ng malaki pero hindi mo ito ibinabahagi sa pamilya. Sabi Raya. Gaano katagal bago nila malaman? Siguro kapag sinubukan nilang gawin ang susunod na pagbabayad, baka ilang oras pa. Ang telepono ko ay sumab niya na iinggit ka sa relasyon niya sa iyong mga magulang. Wala siyang ideya na binabayaran ko ang kanilang mga bills. Wala talaga. Maria, sa tingin ko ang iyong kapatid ay talagang may delusion. Nakagawa siya ng ganitong kwento kung saan siya ang perpektong anak na babae at ikaw ang masamang kapatid na babae na sumisira sa lahat dahil sa pagkaog sa mga abiso. Ang family group chat ay nagwawala. Tatay, anong impyerno ang nangyayari sa mga account natin? Nanay, sinasabi ng bangko na may legalinggit. Pagkatapos naming mag-usap, napahuni si Attorney Kinley. Kahit ang lalaking ikakasal ay naintindihan na. Hindi bobo si Xavier. Ang kanyang pamilya ay may hold sa pera natin. Sasha, anong ibig sabihin niyan?
Tatay, tinatawagan ko si Maria ngayon. Kinuha ko ang screenshot ng kaguluhan at ipinadala kay Atir lumang pera. Alam nila kung paano makakita ng mga manloloko. Kaya nawala kay Sofia ang kanyang kasal, ang kanyang kasintahan, at malapit nang mawala sa pamilya niya ang kanilang bahay. Huwag kalimutan ang kanyang reputasyon sa social media. Maria, nagliliwanag na naman ang telepono mo. Tiningnan ko ang screen. 17 mga hindi nasagot na tawag, 23 hindi nabasang voicemail, at 46 text messages. Nasa full panic mode sila. Sasagutin mo ba sila sa huli? Siguro kapag handa na akong marinig silkinli, mas maagang nalaman kaysa sa inaasahan. Ang tawag ni tatay ay dumating kaagad. Pinabayaan ko itong tumunog, pagkatapos ay pinakinggan ang voicemail sa speaker. Maria ang nagmamakaawa. Ibinaba ko ang aking telepono at ngumiti. Hayaan silang pag-isipan ang kanilang ginawa ng matagal. Nagkaroon sila ng mga taon para tratuhin ako na parang pamilya sa halip na isang bangko. Ngayon, matututunan nila kung ano ang buhay nang wala ako. Maria, oo, paalalahanan mo akong huwag na huwag kang, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, ngunit kailangan mong tawagan ako ngayon din. Ni-freeze ng bangko ang aming mga account at pinag-uusapan nila ang mga investig kakalabanin. Tumawa ako, pero walang halong saya. Masyado nang huli para matutunan nila ang aral na iyan. Ang injunction ay nagkabisa noong 3:47 ng hapon sa Asyon sa Pandaraya. Hindi na ito nakakatuwa. Laro, napaangat ng kilay si Atayr Kinley. Iniisip niyang ito ay laro. Sandali, meron pa. Oras nila. Alam ko dahil tumawag si Atayr Kinley sa akin sa sandaling iyon na i-freeze ng bangko ang mga account. Tapos na. Sinabi niya na lahat ng pera mula sa pagbebenta ng apartment na iyon ay naka-freeze o panghintayin ang investigasyon sa Pandaraya. Gaano katagal bago nila malaman? Marahil kapag sinubukan nilang gawin ang susunod na pagbabayad, marahil ilang oras. Ang telepono ko ay naging notification explosion. Ang pamilya group chat ay nagwawala. Tatay, anong nangyayari sa mga account natin? Nanang voicemail ni nanay ay kasunod. Ang kanyang boses ay nanginginig. Maria, mahal, mangyaring tawagan mo kami. Nagkaroon ng napakagandang pagkakamali sa bangko. Sinasabi nila na ang pagbebenta ng apartment ay ilegal, ngunit iyon ay imposible. Pamilya tayo. Pakiusap, mahal. Kailangan namin ang iyong tulong. Pagkatapos ay ang boses ni Sasha. Puro ay sinasabi ng bangko na may legal hold sa pera,